Hey, what's up mga kalangga, mga kainsik? Hello! Good evening po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. So ngayon po ay katatapos ko lang po mag-live sa ating YouTube channel, Langga Insik Vlog. And ito pong video ko na to ay ito po yung explanation doon sa recent video vlog namin nung kumain kaming pamilya. Yung ulam namin ay yung inihaw na isda at tinola. Kasama ko po yung family ko. And sad to say po ay mayroon pong mga hindi naman po siya bash. Yun po ay kanang mga siguro ganun talaga kapag nanonood, lalo ng ating mga subscribers at mga followers natin mga langga ay kung ano yung mga napapansin nila ay sabihin po nila, pero hindi naman po nila sinasabi in a harsh way. Yun po yung nagpapasalamat po ako dahil kahit po alam kong may mali, pero alam kong na mauunawaan po ninyo. So yun po, iba-iba po kasi tayo ng paraan mga langga kung paano ang table manners, kung meron pong yung sinusunod talaga yung table manners. Meron naman pong cowboy, meron naman pong simple lang kumain, yung mga ganun mga langga. Pero meron kasi tayong mga subscribers talaga na stricto talaga regarding table manners mga langga. So unang-una po sa lahat, shout out ko po kayo. Maraming salamat po sa palaging panonood niyo po sa aming vlog. And I would like to greet Auntie Josephine, a happy birthday po sa inyo. Sana mapanood mo itong vlog ko namin at marinig mo ang aming greetings po sa inyo. So ayun, back to our topic po. Doon po sa video kasi mga langga ay tinungga po ni Muna yung pichel. So hindi ko po kasi napansin na tinunggaan niya, kasi kung nakikita niyo po sa vlog, nagsasalita din po ako, nakaharap po ako sa camera. Hindi ko po siya napansin na tinungga niya po pala yung pichel. So, sa mga nagtatanong po kung meron po kaming baso, of course naman po, meron naman po kaming baso, meron niya po kaming mga bago na hindi pa nagamit. Kaso lang po, alam niyo naman po, si Muna ay mula umpisa talaga ng pag-vlog ko, nakasama si Muna ay pinaintindi ko na sa inyo or sinasabi ko na po sa inyo na hindi po siya talagang pareho sa atin o para sa ibang bata na normal, or meron po siyang special needs talaga, and low po yung kanyang pag-iisip ay in process pa po or late po kaysa kanyang edad. So meron po kaming baso, isang baso po kami kapag kumakain. Hindi nga lang po namin malagay dyan sa ibabaw ng mesa, kasi nakikita nyo naman po na yung mesa namin ay napakaliit lang, and minsan nga po yung aming mga pagkain ay hindi magkasya dahil malalaki din yung aming mga plato, and medyo marami po kami ngayon kasi andito si Mama at saka si Muna. Meron pong kaming baso at alam po niya na meron po siyang tubig. Yun nga, minsan-minsan kahit merong serving spoon ay hindi po ginagamit yung serving spoon. So naintindihan naman po namin yun mga langga. Hindi lang po yan yung talagang problema. Kaso lang po iniintindi po namin siya dito sa loob ng aming bahay dahil po sa kanyang sitwasyon. So sana naman po maintindihan nyo din. Alam ko po na kasi po sa amin, gusto ko lang pong ikwento konti. Sa amin po kasi ay walang stricto yung table manners. Ang importante lang kumain ka ng maayos, hindi mo inaaksaya yung pagkain, at hindi mo dinuduraan yung mga kasama mo, yung ganun ba. Cowboy po kasi kami mga langga. Totoo lang, ito hindi po to, walang halong biro, walang halong joke, walang halong kanang pagpapaawa. Totoo po to mga langga. Kahit tingnan nyo po sa previous vlogs ko nung umuwi po kami sa Bohol, nabash din po ako dahil dahil magkasalo po kami nung asawa ng kapatid ko sa iisang plato. So, yun po yung namin, yun po yung
uwi, bitaw, or yun po yung ano talaga namin. Ganun po talaga kami mga langga. Minsan sa isang plato, merong tatlong magkasalo niyan. Tapos, minsan lang po talaga kami gumagamit ng kutsara. Kasi, hindi kami, I don't know, pero sanayan lang po siguro. Ngayon nandito na po kami sa syudad mga langga, nasanay na akong gumamit ng kutsara. Pero sa amin kasi, ano talaga, kamay talaga yung ginagamit. So sa mga hindi sa mga hindi talaga gumagamit ng kamay kapag kumakain, naiintindihan naman po namin kayo kasi iba-iba po kasi tayo ng pamamaraan. So, yun po siguro, yun po yung nakasanayan talaga ni Muna. Tapos, yung tubig po namin talaga mga langga, siguro masasabi nyo na ano, unsa na ay, kanang marumi or siguro nakakadire. Pero yung tubig namin doon kapag nandun sa Bohol sa amin, sa isla po kasi, lalo na wala po kaming running water, wala po kaming tubig sa grip po, kailangan pa naming mag-igib ng tubig doon sa may balon at medyo malayo din doon. Kaya tipid po talaga kami sa tubig. Kaya instead of gumamit kami ng maraming baso, marami ng hugasin, kanang lagay ng tubig sa pitchel, doon inom. Kung meron ng baso, yung meron talagang kanang tumutungga sa pitchel mga langga. Sa amin hindi na bago yun, pero dahil nga nagva-vlog po kami, sinasabi ko naman sa kanila na kailangan nating gumamit ng serving spoon, kailangan nating gumamit ng kahit si Papa mga langga nung una naming vlog na may nakapansin din na ba't di daw kami gumagamit ng serving spoon. Nanibago din po si Papa kasi nga kahit dito sa bukid walang serving spoon sa amin dito noon. So ngayon lang, lalo na kapag nagvo-vlog kami, pero kahit di kami nagvo-vlog, parang masasanay na rin kami na yung kanin may serving spoon, yung ulam may serving spoon, minsan makalimutan paglagay, yung ganon, kasi iba-iba din po kasi kami ng plato ng like, for example, sabaw. So meron sila Papa, may sabaw din si Muna, may mga ganon ba. So kung meron po kayong mapansin na ganyan, lalo na kay Muna, kung meron kayong mapansin na hindi tama, so isa lang po talaga yung pakiusap ko na sana maintindihan nyo po. Kasi po, yun nga, inuulit ko, siya po ay kailangan pa po talagang turuan, kailangan po talagang tutukan, kailangan po talaga ng guidance bitaw mula sa atin na nakakatanda or mula sa atin na nakakaintindi sa kanya. So, hindi naman pwede na pagalitan natin agad, no? So, yun nga, natungga na niya, napansin niya ni Insik daw na natungga na niya, hindi na lang niya pinigilan. Kaya, hindi ko din nakita talaga na tinungga niya. Akala ko kukuha lang talaga siya ng tubig. So, yun nga, pagkita ko sa video, ay yun nga, tinungga. So, kasi marami nang nagko-comment na, oh my God, wala ba daw kaming baso, ba't daw tinungga, ba't daw yung mga ganun. So, pagpasensyahan nyo na po talaga mga langga. So, yun po talaga, pasensyahan nyo na. So, ngayon po ay papatulog na po kami ni Insik. Malapit na mo yan si Insik. Oh. Insik. Ay, makita. So, malapit na po kasi magmadaling araw dito mga langga. So, hindi po talaga kami matutulog ng bonggang-bongga. Katatapos ko lang po mag-live sa ating YouTube channel. Hindi po kami matutulog ng bonggang-bongga dahil yung aming inahin na baboy ay buntes, tapos mga anak na, due date na niya ngayon. Kaya kailangan talagang bantayan. So, mahirap naman makatulog tayo ng mahimbing, tapos mga anak na pala yung ating baboy, no? Hindi natin mabantayan, sayang naman. So, yun pa naman yung talagang namin namin dito sa bukid. So, yun mga langga, no? So, ulitin ko po sa mga nagko-comment po doon. Pinapaintindi ko naman, nagre-reply naman po ako. Pero iba po talaga kapag naririnig nyo po mismo sa akin. So, pagpasensyahan nyo na po, sorry. And, sana po kayo na lang po yung umintindi. So, I'm trying my best naman po to teach Muna perfect manner, table manners, kahit po yung
pagsagot sa mga nakakatanda. So tinuturuan po namin siya, hindi lang po ako, kami pong lahat. Mula sa akin, kay Insik, kay Mama, kay Papa. So kami po lahat yung nagtuturo sa kanya, pero dahil po siya ay paminsan-minsan ay slow po kasi yung kanyang pag-intindi, kaya paminsan-minsan nakakalimutan niya po talaga mga langga. Yun nga, may time nga na sabi ko sa kanya na wag mong gawin yan kasi hindi yan pwede, delikado yan. Tapos katapos ko lang sabihin, maya-maya ayun ginagawa na naman. Yung mga ganun ba? Pero hindi naman din siya pwedeng pagalitan talaga, pwedeng saktan o ganun dahil nga may special needs siya, may kailangan siya ng special treatment. Kaya yun, hindi naman natin siya pwedeng daanin sa sa galit talaga dahil hindi yan matututo. Instead of matuto siya, ang malagay sa isip niya ay takot. So yun, hindi na siya magpapaturo or hindi na siya susunod dahil ito lang, for example, tinuturuan ko siyang magbigkas ng mga words. Tapos yung words na yun ay hirap siyang bigkasin. Tapos pagbigkas niya, hindi tama yung pagkabigkas. Tapos pagtatawanan pa minsan nila ni Mama. Pagtawanan ba kasi, ibang words kasi yung bibigkasin niya. Tinatawanan paminsan-minsan. Ayun, hindi na siya nagbibigkas kasi mahiya man siya. Nahihiya na siya ba? Or magagalit siya, mga ganun ba? Kaya, hindi na lang minsan, wala sa mood, hindi umiimik, yung ganun, hindi sumasagot. Kasi nga, hindi kasi siya pareha sa atin o pareha sa ibang normal na bata, mga langga. Kaya yun yung pinaka-reason talaga. Kung paminsan-minsan, kahit nga tayo na sakto tayo sa pamuot or tama yung ating ugali or tama yung ating behavior, sakto ta sa saktong paminsar, magkakamali nga tayo minsan, mga langga. Kahit gaano kasi, hindi kasi kami sanay sa ganyan. Kaya siguro, hindi niya naisip na mali yung ginawa niya. Kaya ngayon, sinabihan na po namin siya na kapag kumain tayo, hindi talaga pwede na tunggain mo yung pitchel. Kailangan mo kumuha ng baso or kung meron kang baso talaga. Tapos, nung una nga mga langga, yung unang dating niya dito, hindi yan nagkukutsara. Kamay-kamay lang talaga yan kahit sabaw pa yung ulam. Pero sabi ko sa kanya, tinuturuan ko siya ng tama na kapag sabaw, kailangan mo talagang magkutsara. Kay paano mo naman hihigupin kung wala kang kutsara? Kasi kasi siya kalwete. Left-handed. Siguro mahirapan siyang ng kutsara. So, ayun. And pagpasensyahan nyo na po, isa din po sa paghingi ko sa inyo ng pasensya ay yung kanyang sign of the cross. Kung paminsan-minsan ay makalimutan niya mga langga. Kasi madali talaga siyang makalimot. Kasi like for example, tinuturuan ko siya ngayon, yan, sign of the cross, yan. Tapos maya-maya, tatanungin ko siya kung paano mag-sign of the cross. Hindi na naman niya alam. Yung ganun ba? Yung ganun bitaw. Kaya, kailangan talaga ng iba yung pag-intindi mula sa inyo. Kasi po, yung amin po kasing content is family oriented kasi kami ni Insik. Masarap po kasing kumain, masarap mamasyal, masarap magbanding kasama mo yung pamilya mo. Walang ibang masarap sa pakiramdam kung pamilya mo yung kasama mo. Sobrang sarap sa pakiramdam talaga. Kaya sinasama namin sila sa mga vlog namin. At para makita nyo na din, alam ko kasi na maraming sa inyo ang nangangamusta kung kumusta sila si Mama, kumusta sila si Papa, sila si Insik, sino pa dyan, si Angelo, ano ba yan. Kaya, kung sino yun dito sa amin, isasama talaga namin sa vlog. Kasi family is family talaga. Alangan namang kakain kami buong pamilya tapos kami lang ni Insik yung magva-vlog. Ano man, pangit man yun. So, para din yung ibang mga hindi masyadong mahilig sa pamilya, sila ma-inspired sila. Sarap naman nilang tingnan kumain kapag magkasama pamilya, banding. So, yung mga
nakalimot na kung paano kumain kasama pamilya, simulan nila ulit kumain kasama pamilya nila. Kay sarap talaga sa feelings mga langga. Subukan nyo. Kasi lalo na sa mga ang kababayan natin na nasa abroad, kasi busy lagi yung buhay nila. Kasi kanang para sa kanila is ginto talaga yung oras. Kasi dahil din sa mahal ng cost of living dyan, and sa mahal ng bilihin, lalo na ngayon, dahil po marami ding opportunity sa ibang bansa, halos lahat ng tao may trabaho kasi wala silang discrimination doon. Kaya, ayun, busy sila, kaya paminsan-minsan lang kumakain kasama yung pamilya. Pero subukan yung mga langga. Sarap sa feelings talaga. Tapos, kahit sa harapan ng pagkainan, magkakamustahan kayo, kumusta yung share kayo sa mga buhay-buhay, sa mga pangyayari sa araw-araw, yun. Kuan ba, para pa rin kayong, bito, kasi iba yung kanang magkasalo, magkaharap, magkausap, ibang-iba talaga. So, lalo na sa mga kabatanunan or sa mga young generation ngayon, sa Gen Z na talagang lulong sa cellphone. Kahit mag-usap, sa cellphone lang mag-usap. Hindi mo lang lapitan na lang at kausapin, yung ganun ba. So, yun lang yung punto ko mga langga. So, kung meron na po kayong nakikita na hindi nyo nagustuhan, uulitin ko po, pagpasensyahan nyo na lang po. And pati po kami, kung meron po kayong nakikita na hindi nyo magustuhan or may magawa kaming mali, pwede nyo naman pong i-comment din. Hindi naman po pinagbabawal na mag-comment kayo. Pwede naman, basta katulad itong mga comment ng ating mga subscriber ngayon, okay naman po silang mag-comment. Lang talagang napapansin lang nila na tinungga talaga ni Muna yung pichel. Pero kung in a harsh way or in a bad way or yung pagbabash talaga, ay wag naman ganun. Kasi mali din yun mga langga. So, yun. Thank you ulit sa panunood mga langga. So, good evening, good morning kasi parang midnight na ngayon, alas 12 na. So, mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo and please don't skip ads and maraming salamat sa pag-intindi po sa amin. Thank you and God bless po. Bye!